Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat ngayong Martes ng gabi, ika-4 sa buwan ng Marso 2025. Kumusta po kayo? Sa mga nasa traffic ngayon, sa mga naglalakbay, sa mga nasa sasakyan, na meron hong sound system at nakikinig sa radyo. Siyempre sa mga nasa bahay at nanonood ngayon sa Channel 23 at ganoon din sa mga online apps ng DWIZ kasama ang Facebook at YouTube. Good evening sa inyo. Narito ang ating programang Up Pilipinas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Sa ngala po ni Ka Jerry Samudio, ito po si Andy Vital. Magkakasama ho tayong mamayang alas 8. At pagka Martes, pinag-uusapan ho natin ang mga developments dito sa Commission on Filipinos Overseas. Ano ho, ang CFO na isa po sa mga ahensya ng gobyerno na ang tutok po nito ay pag-aasikaso sa mga Pilipinong nangingibang bansa, no? sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa, pero ang CFO nakatutok po ito dun sa mga kababayan nating ang iba'y permanenteng nagma-migrate, lumilipat ng ibang bayan para doon manirahan. Yung mga permanenteng resident sa ibang mga bansa, katulad po ng Amerika, ng Canada, Australia, iba pa mga bansa dito po sa buong mundo na pinupunta ng ating mga kababayan. Kung ikukumpara doon sa mga Pilipinong contract workers na seasonal lang punta at meron ng mga kontratang fixed term, 1-2 taon, kadalasan, ang tungkulin po ng CFO ay asikasuhin naman ang pangailangan ng mga kababayan nating nag-iiba ng citizenship. Yung mga lumilipat na talaga sa ibang bansa. At marami po niyan ay nandiyan sa Estados Unidos, alam niyo naman. Noon pa na bago pa lang ang mga Amerikano ay nagde-develop ng Pilipinas. Inaayos yung ating ekonomiya, nagtatatag ng mga eskwelahan dito. Noong mga panahong yon, mga early 90s, early 1900s, hindi pala 90s, early 1900s ay marami na tayong mga kababayang pumunta ng Amerika para doon ay maghanap buhay. At lalo nang lumakas yan, nung tayo po ay ideklara bilang isang Commonwealth ng Estados Unidos. Kung alam nyo yun, kung kayo mahilig sa istorya, sa mga kabataang nakikinig, yun lang aking habilin. Kung hindi ho kayo masyado mahilig sa kasaysayan, marami ho ang nalalampasan ninyo. Marami ho mga bagay na dapat ay nasa background knowledge ninyo para makita ninyo kung ano ho ang kaibhan ng buhay ngayon sa mga buhay noon. Early 90s, early 1900s, nung tayo ho ay matapos na makipagdigma sa Amerika, after the Filipino-American War, nagsimula na ho ang mga Pilipinong pumunta ng Amerika. At around that time, meron namang mga nagpunta ng Canada, may mga nagpunta ng Australia, karamihan sa mga English-speaking countries ay pinuntahan ng mga kababayan natin. Pero marami din mga bansa na hindi English-speaking, katulad po ng mga bansa sa Europa na nag-migrate din ng mga Pilipino. Ito hong mga communities na ito ng mga kababayan nating nasa ibang bansa na permanenteng nakatira doon o kaya lumipat na ng kanilang citizenship, ang siya namang siniservisyohan itong Commission on Filipinos Overseas para alam po ninyo ang tungkulin ng CFO. At ang CFO ay kakaugnayan po natin ngayon sapagkat pag-uusapan ho natin itong bagong development sa ating mga tinatawag na e-travel. Di ba kapag kayo ay lumabas ng bansa, meron ho kayong mga dati ay pinipilapan ng mga departure card, embarkation card, arrival card sa aeroplano kung kayo sasakay ng aeroplano. Ngayon po ay hindi na papeles ang inyong pinipilapan kasi lahat po ng mga papeles niyan ay nasa isang app na lang, nasa isang app sa cellphone. Yun ho ang mga bago rito. Pero very recently, itong e-travel app natin na siya namang ginagamit kapag tayo po ay lumalabas ng Pilipinas at ng ibang bansa ay meron hong integration dun sa certification naman na kinakailangang kunin ng mga Pilipinong, especially mga immigrants, mula sa Commission on Filipinos Overseas. Yung pong certification ng CFO. Mula ngayon,
siguro kung naninibago kayo, kung kayo man ay kasama doon sa may mga kamag-anak na permanenteng nakatira sa ibang bansa na paminsan-minsan ay nagbabakasyon, isa po itong bagong development na pwede ho ninyong ibalita sa mga mahal ninyo sa buhay na nasa ibang bansa na bagong proseso ng paglabas o kaya pagbalik sa Pilipinas kung sila man ay nagbabakasyon. Ano? At para pag-usapan po natin ito, nasa linya po natin si Ginoong Romeo Rojas II. Siya po ay Information Technology Officer 3, IT Officer 3 sa Commission on Filipinos Overseas o CFO. Ang kanyang opisina itong Management Information Systems Division ng CFO. Makakaugnayan po natin siya at pwede ho kayo magtanong sa ating programa sa pamamagitan ng Facebook page ng DWIZ, facebook.com/DWIZ882 para humaiparting natin sa ating mga bisita. Sila man ay presente sa studio o kaya ay nasa Zoom. Si Ginoong Romy Rojas ay welcome po natin. Magandang gabi po. Ginoong Rojas, Engineer Romy Rojas mula sa CFO. Magandang gabi at welcome sa APA Pilipinas. Ay, magandang gabi po, Kuya Andy, at sa mga nanonood po. Isang karangalan po sa amin po sa Commission ng Filipinos Overseas na kami po ay makapanayam po ninyo ngayong gabi para po i-share po yung magandang balita po para sa ating mga kababayan. Lalo-lalo po yung mga umaalis po as permanent migrants po. Sabi nyo nga po kanina, yung mga may permanent residency po sa ibang bansa. So, talagang number one po talaga yung US, Canada, Australia, Japan, saka yun po yung mga top 4 countries po na pinupuntahan po ng ating mga kababayan na meron pong mga immigrant visa. So, magandang gabi po. Welcome sa aming sa programa natin at ako natutuwa at kahit paano, kahit off office hours na, lampas na ng oras ng trabaho ninyo, ay nandito tayo pag-usapan ito. Ano ba ang unang-una para sa kaliwanagan ng ating mga kababayan? Ano po yung e-travel? Alam ko ang control nito hindi sa inyong ahensya, pero ang e-travel, paki-explain lang kung ano ito, lalo na dun sa mga hindi pa nakakalabas ng Pilipinas. Yun po, yung e-travel application po, dati po kasi, kung mapapansin nyo, sa mga nakaalis na, yung tama nga po kayo, paalis po tayo, pupunta po tayo sa Bureau of Immigration, pipirma po tayo ng arrival card, departure card. So parang nangyari po, ay ano po yun, puro mano-mano po yung ginagawa po natin. So, tapos po pagdating po sa immigration counter, nagpapakita pa tayo ng mga passport, iba pang papeles. So parang imbis po na mapabilis po yung makikita nyo po talaga dati, mapapansin nyo, napakahaba po ng pila sa immigration. Pero because of this e-travel app po, yung proseso po na yon, yung immigration procedure po na pagpabill up ng form, pagbibigay po ng mga dokumento, pwede na po siyang gawin po online. So hindi na po kailangan pang pumila po. So ang mangyayari po pagdating po sa napapabilis niya po yung proseso po ng pag-alis po natin sa Pilipinas. So, kumbaga, parang ano po yan parang magre-reserve kayo online, and pagdating nyo doon, may schedule na kayo. Parang ganun po. Mabilis na po yung yung proseso po. At saka ang isang bago rito, kasi kung ikaw ay noon sa lumang sistema, kung mag-fill up ka ng mga departure cards, arrival cards, yung mga detalye katulad ng pangalan mo, address, birthday, place of birth, sinusulat mo yan every time. Pero ngayon, dahil meron isang e-travel app, kung ano ang impormasyon na na-save mo dun sa app, di mo na kailangang i-recall yun, di ba? Automatiko, lilitaw yun kapag ikaw ay umalis o kaya kapag ikaw ay bumalik ng Pilipinas. Tama po kayo doon, Kuya Andy. At saka po kung kayo po ay nag-download na rin ng e-travel app, ay yung e-gov app, so, nandun na rin po, naka-inline na po din yung e-travel app po. So, parang na rin, yung data nyo po sa e-gov app, kapag nag-register po kayo, naka-register na rin po kayo sa e-travel. So, pag every time naalis po kayo, flight details na lang po yung ilalagay po ninyo. So, naka-integrate na rin po siya doon sa mga iba pang database ng government. So, parang one government na po yung database through the e-gov app. Pero ang unang-unang dapat gawin para ma-access ang e-travel kung meron tayong kababayang aalis ng bansa,
ay mag-download muna at mag-install ng e-travel. Tama ba, Yes po. Engineer? Pwede pong download or install. Pwede rin po may website din po yung etravel.ph po. So pwede po sa mobile, pwede po sa computer. Kung saan po mas mapapadali at mas gusto po ng ating mga client, ng ating mga kababayan po. Pero itong e-travel, anong agency ang kumbaga lead agency, anong agency ang nangangasiwa nito, Engineer? Actually po sa technical po ang lead agency po niya is the Department of Information and Communication Technology. Kasama po diyan yung kasama po yung DMW, yung Bureau of Department Customs, of Migrant Workers. Department of Migrant Workers, Department of Tourism, Bureau of Customs, pati yung quarantine, Bureau of Quarantine. So parang kami po yung pinakabagong kasama po dun sa e-travel app po, yung CF po. So ang bago ngayon, ang CFO, ano naman itong requirement na kailangang kunin ng mga nangingibang bansa, lalo na yung mga magiging immigrants, yung tinatawag na CFO Certification Engineer. Ano naman po ito? Ayun po, dati po kasi sir, ganito po ginagawa namin, sa lahat po ng mga paalis po, requirement po ng immigration po na dumaan po sa yung mga immigrants po, yung mga nag-aasawa po ng foreigners po, and then yung ating exchange visitor program participants at saka yung au pair visa holder po ay required po na mag-register po sa Commission ng Filipinos Overseas. Required po sila na umattend po ng pre-departure orientation seminar. Sa mga may asawa ng pong foreigners po is yung guidance and counseling program. Tapos po sa TBP po, meron din po silang doon, seminar din po, and then yung ating pong country familiarization program po para doon sa au pair visa holder. So requirement po siya para po maging handa po yung ating mga kababayan, malaman po nila, halimbawa sa immigrants po, malaman po nila kung ano po yung mga bagay po kailangan po nilang gawin pagdating po doon sa ihanda bago po umalis. Tapos paano rin po sila mag-establish po doon sa kanilang bansang pupuntahan kasi syempre po sila immigrant po so paano maghanap ng trabaho, paano po mag-apply po ng social security number. So mga ganun sir, ganun po yung mga ginagawa po nila. Para pagdating po nila doon, medyo handa po sila at alam po nila yung gagawin po nila. At kapag sila ay sabi mo nga pre-departure o kaya nag-seminar, meron silang kinukuhang certification from Yes CFO. po. Dati po, pinipaste namin sa passport. Sticker po siya. Ngayon po, tawag po namin is e-certificate na po. So, after the PIDOS, dina-download na lang po nila yung e-certificate sa kanilang mga mobile phone. Ayun. So, yun na lang po yung, sir, yun po yung kinukuha, yun na po yung, kumbaga wala na po yung mano-mano po na pinipaste doon sa passport. So na po siya, e-certificate na lang po siya. Mm-hmm. At yung e-certificate na yon, ang bago ngayon, ay kasama na sa e-travel. Tama ba, Engineer? Yes po. Ang mangyayari po actually, yung po kasi, mahalaga po kasi dahil napadali po yung immigration procedure po ng ating manlalakbay, lalo po yung mga kliyente po ng CFO, which is the immigrants. Dahil po, number one po is passport na lang po yung kailangan lang ipakita. Pag nag-register po sila sa CFO, nakuha po nila yung certificate, yung kanila pong online certificate. Kapag nag-register po sila sa e-travel, pag tinay po nila yung pangalan nila sa yung birthday nila, magkukwary na po siya doon sa lahat po ng database. At pag nakita po ng e-travel na may record siya sa CFO, lalabas na po yung record po doon sa e-travel. And then, pag lumabas po yung record sa e-travel, kumbaga wala na pong manual intervention. System na po siya. Nag-uusap na po yung system po ng mga ahensya pong kasama po doon sa e-travel. And then kapag nakita na po ng kliyente, lalabas po doon, pag-enter niya po, lalabas na po yung barcode po. Actually, barcode lang po yung kailangan nilang dalhin sa immigration counter at saka po yung kanilang passport. Yung e-certificate, sir, pangatlong validation na lang po yun. Kasi ang pangalawa po, pag in-scan yung passport at nakitang may record din yung CFO, so that's the second validation sa immigration counter. At kapag wala pong parehong record sa e-travel, sa e-travel, saka sa Border Control Information System po ng Bureau of Immigration, saka pa lang nila papakita yung kanilang certificate. Meron din po kasi siyang
barcode po yung QR barcode po yung certificate namin, na kapag in-scan po nila, malalaman po nila kung peke po yun o hindi. So parang tatlong validation na po siya na done by machine po. Hindi na Oo. po tao po Hindi na titingin. ito papeles, ano? Oo. Dati po kasi tinitingnan po yung alam niyo po yung mga SECPA card pa, di ba? Yung titingnan kung lalagyan pa ng microscope o kaya ng lente, titingnan kung yung mga may security features. Kaya wala na pong gano'n, sir. Ano na po, basta pag punta po ng kliyente, meron siyang barcode ng e-travel and then passport, yun na po yun. Wala nang ano po yun. Kasi actually po, magiging handa na rin po tayo doon sa implementation po ng e-gate na darating po yung panahon, wala na rin po immigration counter. So parang scan na lang ng passport po. Puro scan na lang. Anyway, yan ang ginagawa na sa ating mga entry sa NAIA, for example, ano, engineer? Yung dati po, ginawa na po. Pero makita niyo po sa ibang bansa, kung pumunta kayo ng Singapore, ng Canada, wala na pong immigration counter. Oo. Ano na lang po yun? I-scan na lang po yung passport. Actually, passport lang kasi sa passport, andun na rin yung visa. Lalo na po kung mag-i-implement, ang balita ko po, mag-i-implement na rin po ang DFA ng e-visa. No? So, yun po. Talagang ano po tayo, tuloy-tuloy po yung ating digitization ng mga government services. Kasama na po yung CFO po doon sa mga ano po na yung initiative po ng government. So, ini-imagine ko lang yung magiging eventual, ang magiging eventual scenario nito, passport na lang ang dadalhin mo. Yung passport mo, i-scan mo, lahat ng mga Ganun na, required certification, lilitaw na, makikita na ron, ano? Yes po sir, tama po kayo doon. So parang hindi na mo mahihirapan. Wala na po tayong minsan kasi 'di ba sa airport, siguro naranasan niyo rin po Kuya Andy no na naghahanap pa tayo ng ballpen. Oo, manghihiram ka pa ng ballpen kasi kailangan mong pull ng card. Kung magagawa niyo po yan, saka maganda rin po kasi, isa pa po sa mga nagandang nangyari po sa aming mga kliyente. Kasi minsan po kasi, may mga kliyente po kami na hindi po aware. Kasi sinasabi naman po ng embassy na they have to go to CFO para mag-register. Minsan, hindi po nila nabubuksan po yung kanilang folder kasi nakalagay po doon. So pagdating nila sa airport, akala paalis na sila, mayroon na po silang ticket. Pagdating po nila doon, kailangan pala yung CFO nasa airport na. So nagbabayad sila ng yung iba nga po nakapagbayad pa ng $800. Kita niyo po yun or $700. Ano ba yun? Multa o ano? Rebooking fee, sir. Rebooking. Oo, mahal po yun. Lalo na yung mga malalayo po yung pupuntahan na malaki po yung... So, ngayon po, dahil nga po may kasama na po sila sa e-travel, so 3 days po bago sila umalis, pag nag-register sila sa e-travel, malalaman na po nila, kailangan ko pala ng CFO, so may time pa ako para mag-register. Or kung medyo matagalan pa lang konti, makakapag-rebook ako. Kasi di ba, syempre po, pag nag-rebook kayo ng mahal po kasi rebooking pag nandun na kayo mismo sa airport, paalis na kayo eh. Dahil hindi po kayo pinasakay ng eroplano, no? Pero kung nandun po kayo sa bahay pa, sige, rebook natin sa ibang araw. Or kung may office hours pa, pwede tayo pumunta ng CFO. At kung category naman po natin, pwede po tayo meron po kasi kaming category po na online na po lahat eh. So baga makakahabol po sila sa flight po nila bago pa man sila umalis po. So ang nire-require nga na sana po namin dahil ang kliyente po namin ay mga immigrant kung gagawin po nire-request po namin sa DICT na at least maging 7 days para may time pa po yung mga kliyente namin na halimbawa wala po silang CFO, meron po silang 1 week para mag-register po sa amin. Parang parang grace period, engineer? Pero kung nakapag-register naman po sila, at least pagkakuha po nila CFO number, kumuha na sila ng e-travel app, di sure na ang pag-alis natin. Hindi po yung pagdating, akala nakaalis na, dala na yung bag, yung pala, hindi papasakayin. Diba? So yun po. So nawala na po yun talaga gano'n kung po mawawala na po yung engineer, ano naman ang maitutulong ng ganitong bagong sistema dun sa mga dati ay problema ng mga peke ng mga certification at mga papeles. Yung bang verification process dito, engineer, ay reliable? Sigurado ba tayo na kapag yan ay wala ng papel at nasa passport na lang o nasa barcodes o QR codes na lang, ay wala na mga peke dyan? Wala na sir, kasi actually sabi ko nga po sa inyo, Kuya Andy, yung certificate ng CFO, pang third validation na lang siya. Kasi na po passport na lang ang kukunin po sa yung barcode ng e-travel. So,
hahanapin na lang yan. Kunyari, wala pa lang mapakita. So, pag pinakita po nila, minsan kasi, pag may mga picture po kasi, piniprint to, ginagawa po yung aming certificate, pero marami na pong nahuli. Okay. Lalo na po ngayon, sir. So, parang sasakit lang po ang ulo ng mga, yung mga hindi po dadaan po sa tama pong proseso po ng gobyerno po natin para sila po ay marehistro. So, ang binabayaran lang naman po sa amin po kasi 30 pesos lang naman po. Actually, libre po siya, pero lang 30 pesos na documentary stamp tax. At kung magbabayad po online, magbabayad lang po ng 50 pesos po for convenience fee. Minsan po kasi marami yung mga picture po natin, yung mga iba pong naanamantala, minsan 15,000, 8,000. So, pagdating naman sa airport to, nahuhuli. So, medyo para lang makaalis po. Mas maganda kung dito na lang po tayo sa tama at tamang proseso po at tamang ahensya po ng gobyerno po dadaan. Napakalaking improvement dun sa dating Yes po, sistema tapos, ng luma. Kasi nung luma ay ang daming nagkakaproblema kasi nakikita, peke pala yung isang certification, yung papeles, tapos hindi makakaalis, di ba? Tama po kayo doon. Ngayon naiwasan na natin yun. Yes po. Dito sa ganitong proseso, gusto ko lang maitanong, engineer, kung ano ba yung dapat siguruhin ng ating mga kababayang magiging permanent resident o magiging immigrant sa ibang bansa bago sila mag-schedule lang flight, dapat makapag-rehistro, makapag-seminar sa Commission on Filipinos Overseas o paano ba? Anong advice mo para hindi sila namumroblema pagdating ng flight date? Yun po. Siyempre po, pagkakuha po nila ng visa po nila, make sure po na basahin po nila yung envelope. Kasi nandun po yung kasi minsan po tayo, excited na po tayong umalis pag nandiyan yung visa eh. Oo. Tama, di ba po sa atin, minsan, excited na, hindi na po nagbabasa. Sasabihin lang, may visa na ako, alis na. Visa na. Yun po, alalahanin po natin na siyempre tayo po yung pag-alis. Kung pinaghandaan po natin ng malaki po yung ating pag-alis, siguro po nandiyan na po yung visa natin. Basahin po natin kung ano po yung mga kailangan po nating i-secure pa rin bago umalis. Hindi naman po pag sinabing nandiyan na yung visa, okay na po tayo. So, nakalagay naman po doon. Saka ina-advise naman po ng mga embassy kung ikaw po ay exchange visitor program participant or permanent residents o yung mga nagkasawa po ng foreigner and then au pair visa holder po na mag-register po sa CFO. So, yun po yung kailangan po nilang gawin. Kasi hindi naman po mahirap po yung pag-register. Lalo na po ngayon, ang system po ng CFO, online na rin po yun. Pupunta lang sila dito, mag-schedule na lang sila ng pre-departure orientation seminar or any seminar po na kailangan po nila based on their category. And then, actually po sir, wala pang 2 hours. Minsan, 1 hour lang. Tapos na po yung seminar, sir. So, At saka sir, marami na po kaming offices. We have offices on Cebu, tapos meron din po kami sa Davao, meron din po kami sa Baguio, and then by this coming June po, mag-open na po kami sa Cagayan de Oro po. So, marami na pong parami ang opisina ng CFO. Pero at the same time, yung website naman ninyo, kapag alam nilang gamitin na yung website, pwede nang ma-access at makapag-apply dun sa website mismo, di ba? Tama po kayo dun. Kaya, kumbaga, lumalapit na po yung service ang CFO po to its constituents po. Para po hindi na po tayo mahirapan. Kasi ang pinaka-goal naman po kasi natin for the digitalization is para po mapabilis po at maging efficient po yung serbisyo po natin sa ating publiko po, sa ating mga kababayan po. Engineer, mag-break lang tayo, standby lang muna. Mga kaibigan, bisita ho natin sa programa si Engineer Romy Rojas II. Siya po ay IT Officer 3 mula sa Commission on Filipinos Overseas. Dito po sa Up Pilipinas ngayong Martes, oras 7:25.